Gandang tanghali, bayan. Oh. So ngayon, ang una, isi-share ko muna bago ako magpatuloy sa catechism natin, ongoing catechism natin sa mga sacraments. Kahapon, ang pinaprocess natin is from Mindanao po. No? Sa Mindanao po sila. At malaki na po yung improvement niya sa dahil grabe yung kanyang cooperation sa processing, no? Just imagine, inaharas siya for how many years? More than 10 years. Nandito siya ngayon, no? Ang first na exorcism natin sa kanya, nahulog talaga siya sa upuan. Nahiga na siya sa sahig. At pinaprocess sa team natin, buong team. At sa awa ng Diyos, 3 beses lang na exercise, no? Hindi na po siya nag-react, no? At ang kanyang reaksyon, yung dalawa niyang kamay, maninigas, no? Matwist yung dalawang kamay niya, no? Sisigaw siya at may magsasabi sa kanyang isipan na ibalikas mo si Father Darwin. Yawa, yawa, yawa ka pariya ka. Ganun. Patyan ang pariya na. Ang dami nila, legion po yung pumasok niya. Dahil marami pong mga doorways. Isa sa doorways doon, yung occult practices. Meron pala siya natanggap na kapangyarihan, no? Kapag mahipon niya yung mga may sakit, gagaling. May vision din siya. Akala niya hindi siya mag-react. At yung likod niya ay masakit for 8 years. Ngayon wala na po. No? At nung pinaprocess natin siya, pero yung willingness niya to cooperate more than 75%. No? Dahil 90% galing sa inyo eh. 10% sa amin. 100% total. No? Pero binibigay niya yung makakaya niya sa abot na makakaya. So, madali lang. No? At, just imagine kahit hinaharas siya ng demonyo, no? Grabe yung mga physical harassment niya. Hindi ma-describe. Pero alam nyo, instead, she complained God, she praised God. No? Sabi niya, thank you Lord no? For this pain. Thank you, Lord, for this suffering. So, yung isipan niya ay nabago. No? Positive na positive. Nung una ay more than 10 years, gusto na siya magpakamatay. Wala nang silbi yung buhay niya. Pero ngayon, very positive na po siya. No? Because she participated as she could. Binibigay niya yung the best niya. Just imagine mag-rosaryo siya 1 oras. Ipigilan siya ng demonyo. Pero alam nyo, she enjoyed praying despite the pain, despite the torture brought by the evil spirit in her life. No? 3 beses lang na exercise. So therefore, hindi exorcism ang solusyon lang. Diba? Hindi exorcism yung solusyon. Yung disposisyon natin ang dapat nating baguhin. Secondary lang po yung exorcism. Naintindihan ninyo? No? Kung yung disposisyon natin, we can reach 90% sa disposisyon, madali lang po. Pero negative ka, wala kang appreciation sa buhay, wala kang appreciation sa mundo, doon matagalan tayo dyan eh. Dahil yung disposition mo hindi pa proper. Disordered pa. Siya po ay 2 months lang po sa atin. At grabe na-amaze yung nanay niya, na-amaze yung tatay niya, na-amaze yung buong pamilya niya. It depends on the disposition. The effectivity of the sacraments, the sacramentals, the effectivity of the exorcism, it depends on your cooperation. Dahil minsan, mga pasyente natin nandito, reminder po ito sa inyo, hindi po yung exorcism ang
Hindi lang yung exorcism. Maging effective ang exorcism kung yung disposition ninyo ay tama na. No? Nandito kayo pero negatibo pa rin kayo. No? Lack of excitement, not grateful. Puro lang masama ang nasa isip. Matagalan tayo dyan. At dahil because of these experiences that teach us a special lesson to me and to us, na dapat ano kayo, lalo na ng mga hinaharas, i-process talaga. Ang paigtingin natin yung processing. Kahit araw-araw pa tayo mag-exercise. Just imagine 2 months, akala ko matagalan kami. Alam nyo, kapag magkaharap kami sa pasyenteng ito, maninigas yung katawan niya, pero ngayon hindi na po. Gagalaw lang yung 2 paa niya, kusa. Dito lang po. No. So, Father, huwag ka munang lalapit sa akin ha, hindi ko makakonsentrate sa pagkain. Sumama sila dun sa sports sa diba? Father, huwag ka munang lalapit sa akin dahil hindi ko makafocus gagalaw yung buong katawan ko, mag-vibrate. Pero ngayon sa awan ng Diyos, because she is reaching proper disposition, doon po. Example, paano ka ma-liberate? Grabe pa yung hatred mo. Diba? Paano ka ma-liberate? Puro negative yung nasa isipan mo. Diba? So, dapat linisin muna natin itong psychological condition natin, emotional condition natin. At dyan po, dahil yung sacramentals, effective lang kung properly disposed ka. Naunawaan ninyo? Hindi yan magic eh. Hindi yan amulets. Kaya nga, may bago tayong mga procedure na dapat ninyo sundin. Kung hindi pa nakikita sa team natin na you have not reached a proper disposition, so hindi pa tayo ma-exercise, hindi ka pa ma-exercise. Example, negatibo po ka pa, gusto ka pang babalik sa dati, paano yan? May free will ka naman. Magrespeto kami katulad ng madre. Sabi ko, umuwi ka na. Balik ka na doon. Dahil hindi ka naman properly disposed sa exorcism eh. Di ba? No, pasensya na kayo ha. Yan po ay tulong namin sa inyo. Paano namin kayo matulungan kung hindi nyo tinulungan yung sarili ninyo? Di ba? Naghahangad kayo ng tulong pero hindi nyo tinulungan yung sarili nyo. Irony, di ba? Pero itong babaeng ito, 2 weeks lang, 2 months lang. 3 times yung exorcism ko sa kanya kahapon. Malaki na yung improvement niya. Bakit? Grabe yung disposition niya, psychological condition niya, very positive. Di ba? Emotional disposition niya, very positive. Hindi naman siya perfect. Marami namang mga traumatic experience niya. Pero nag-decide siya eh. Dapat mag-decide ka ngayon. Father, paano ito? Negative talaga ako. Because you give consent to that negative impulse. Amen? So yan ko ang challenge ko sa inyo ha. Sa mga nandito na hindi pa na-liberate. It might be your disposition is lacking. No? Sino bang maka-solve dyan? Hindi po si Father Darwin. Kayo po mismo. Si Judas Iscariote, pinigil ba ni Kristo? Sabi niya, gawin mo na. May free will ka naman. Di ba? So ngayon, kung makita natin na wala talagang participation, very negative pa rin, despite all the processing, sasabihin namin si Padre Peo nakakita ng exercise, dumudubli ang lakas. Grabe yung lakas. Sabi ni Padre Pio, sinayang mo lang yung araw mo dyan, Father. Bakit? Tumutulong naman ako sa kanya. Hindi naman siya tumulong sa kanyang sarili. Pabayaan mo na yan. So yung madre po, na hindi po nakitaan namin na proper
position and then cooperation. Sinabihan ko na yung superior, pauwion nyo na yan, Ter. Wala yung bukasyon. Iba yung bukasyon niya. No? So, God is created you without you. But God will not save you without you. Ulitin ko ha. God created you without you. But God will not save you without you. The most important thing is your disposition is very essential to the process of liberation, for the process of healing. Hindi po yung exorcism, sacramental lang po yun. Maging effective po yun kung properly disposed na po yung pasyente po. Amen? Naunawaan ninyo, the best example yung pasyente natin kahapon. Kung nakitaan naman namin na grabe yung pagsisikap niya, hindi kami bitaw sa iyo. Pero nakikitaan namin na hindi ka nag-cooperate, na bibitaw kami sa iyo. No? Hahayaan ka na namin. Because nag-decide ka na eh. Para ka dun eh. Hindi ka para sa Panginoon. Nag-decide ka na para sa demonyo eh. No? Sabi ng madre, Father, dun sa amin, Father, hindi ako hinaharas. Nagsimba ka ba? Oh, hindi ako nagsimba, Father. Contemplative ka naman. No? Pa naman. No? Nag-pray ka? Hindi din. Kaya pala hindi ka naharas. No? Hindi ako mag-pray, Father, dahil haras ako eh. Sige. Ikaw mag-decide, hindi ako. So ngayon, dahil gusto niya, hindi siya maharas dun sa bahay nila, uwi ka na lang sa inyo. Huwag ka nang bumalik dito. Yan po. Because we respect the free will of each one of us. Amen? So the effectivity of the exorcism and deliverance, it depends on your disposition. Naunawaan ninyo? Kahit araw-araw pa tayo mag-exercise pero hindi tayo dispose. Hindi pa rin lalayas yung kaaway natin. Pero yung pasyente natin kahapon, grabe yung cooperation nila and submission to the processing. Not only to me, but to the team. Submissive lang sa akin, delikado yun. Pero hindi submissive sa team. Hindi talaga, matatagalan tayo niyan. Amen? Doon lang makikinig ni Father Darwin, hindi makikinig sa team. Pwede ba yun? We are not divided here. We are united here. No? Pangalawa, dito tayo sa sacramental grace. Nung isang araw, dinidiscuss ko yung indelible spiritual mark, baptism, confirmation, and holy orders. Ito pong tatlong sacraments na ito ay may spiritual indelible mark. Kahit yung pari lumabas sa pagkapari, hindi pa rin nawala yung priesthood niya. Pari pa rin siya. Kahit nag-asawa na siya or nabalik na pagka-laigo, laicization, naging laigo siya pagbalik, pero natili pa rin yung pagkapari niya. No? In case of emergency, pwede pa rin makapakumpisal siya. Kung merong tao na kilala niya na dying. So, dito tayo sa ano yung matanggap natin na grasya sa sacrament of baptism. Dito tayo sa sa Catechism 12. Sa 7 sacraments i-discuss natin ito. So, ito po, baptism, Catechism 12:65. Baptism not only purifies from all sins, but also makes the neophyte a new creature, an adopted son of God, who has become a partaker of the divine nature, member of Christ, and co-heir with Him, and a temple of the Holy Spirit. The most Holy Trinity gives the baptized. Dalawang grasya po ang matanggap sa nabautismuhan. Ano ito? Sanctifying grace and the grace of justification. Ano yung makukuha natin? Nabautismuhan na kayo? Totoo?
So you receive the two graces. Anong una? Sanctifying grace. Wow. The grace of purification. Sino nagbigay nito? The Father. Kaya nga, babautismuhan kayo. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sino nagbigay itong dalawang grasya? Ang Holy Trinity. Amen? Saba mo kayo itong kanding. Ipang tugnaw na itong kanding. Doon, no? Nakaligo namin. Kandingon, no? So, patuloy tayo, no? Ano yung difference sa sanctifying grace dito po? I-share ko lang sa inyo para madagdagan yung kaalaman ko, madagdagan din yung kaalaman ninyo, no? This is the teachings of the church. Sanctifying grace, dinidiscuss ko na po yan, pero isummarize lang natin. A stable, permanent gift from God that makes the soul holy. Makes us sharers in God's divine light. Makes us adopted children of God. Allow us to inherit heaven. It is called sanctifying grace because it sanctifies. Ito yung makabanal sa atin eh. Yung mga bata, yung bagong binyag, living saint yun. Yung mga bata na bagong binyag, living saint. Father, saan tayo makakita ng living saint? Yung anak mo na bagong binyag. No? Kailan yung magkasala? At the age of reason. Kailan sila maging makasalanan? At the age of reason. Sukol na nimo, no? Pero yung before age of reason, mga 7 siguro na, all children, si Bibay, living saint na. Na imong aposis, nabunyagan na, living saint, ante mga living saint. Dari mo ito ng ingon si Father Felix Sinini, inighilak sa bata, mudagan ang yawa. Kana pong wa nimo gilatos, no? Lahi po ng imong gisugsog. Si Bibay ra ba kaya akong itsa. Mo-action ko isa mo hilak. So, no natin living saint kina mga bata na to, they are living saint, no? Manang Brad Leo, kano sa afam ka Brad na. Mapil na sa Brad Leo, ano yun? Saan mo pa matay Paris po, no? It is something that remains in the soul unless lost through mortal sin. So yung mga bata, hindi pa makasala yung mortal sin even at the age of reason. Yung mga bata, mga 7, 8 siguro, hindi pa. As long as hindi ka pa magkasala ng mortal sin, you are living saint. No? Wow. Pwede ba ako, Father? Bata lang, Father? Hindi ako kasali? Maging living saint? Pwede din. Pwede. When you go to the sacrament of confession, you restore the sanctifying grace. Amen? So, punta naman tayo dito. Nandito, itong binabasa ko, nasa CCC 1999. Sanctifying grace is a stable, supernatural disposition that perfects the soul. So, mga magulang na nandito, ingatan ninyo yung mga apo, mga anak ninyo, no? To preserve the sanctifying grace. Yan po. Bakit magulo yung mundo natin? We never preserve the sanctifying grace in our midst. Totoo, hindi. So ngayon, ano pangalawa? The grace of justification. Ito yung matanggap natin, grace of sanctification and the grace of justification. This refers to the grace by which our sins are forbidden. So hindi na, example, yung mga malaki na, yung adult baptism, hindi na pwede mangumpisa. Because it is included in the sacrament of baptism, the justification. Grace of justification. Purification po yun. No? Not only sanctified, but you are purified. You are cleansed
from the original sin violated by our first parents. Naintindihan ninyo? Ang ganda, no? Ng sacrament of baptism. No? So, na may mga buntis din no? Ate Mayet, no? Ate Milagros, na yan, kabuhan ni Mate. Idol. Oh. Yeah, pwede naman tayo magbunyag diri ingon si Padre Kuan. Pwede galit na magkasal diri ma ingon si Father Gamaliel basta membro nimo Father. Pwede ra ka magkasal dia. Oh. Katong nagplano mo December pa man pod no. Ini just birthday no. Yes. We pass from a state of sin to a state of grace. Ano yung justification? So, nag-travel na tayo from the state of sin to the state of grace. Wow! So, kung alam lang ninyo, marami sa atin hindi natin alam. Parang ordinaryo na ng sacrament of baptism sa atin. Ang laki ng mga anak ninyo hanggang ngayon. Dun sa Cebu, sabi ni Ma'am Dulce, alam niyo, Father, pati yung nanay, wala pang bautismo. Dun sa, sa Cebu, sa Barili. Sa bulumuduking bahagi doon. So, pinuntuhan nila. At daming napabautismo. Mga nanay, hindi pa nagpabautismo. Lalo-lalo na yung anak. Di ba? Di ba? Meron pa dyan. Meron pang ganun, Father. Meron! No? So, ngayon mga kapatid, sinishare natin yung teaching ng simbahan para we are excited to receive the sacraments. Bakit hindi tayo excited to receive the sacraments of the church? Because we don't know. That's the reason why knowledge is power. So, dinidiscuss natin, una, yung sanctifying grace, pangalawa, yung actual grace. Nandito na tayo sa sacramental grace. Ito po yung matanggap ninyo sa sacrament of baptism. The grace of sanctification and the grace of purification. Magkatulad ba ito? Magkatulad pero magkaiba. Pero it emanates from the one God, whom there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? So, lastly, sabi ng simbahan, justification is the act by which God cleanses. It is the action of God. It is not my action. Because of the mercy and love of God to all of us. Sana po, turuan natin yung mga mahal natin sa buhay sa the great importance of the sacrament of baptism. Hindi ka makapasok sa kaharian sa langit without the sacrament of baptism, mga kapatid. Father, paano yung mga hindi nabinyagan? Hindi nila alam ito. Ang sabi ng simbahan, we recommend them to the mercy of God because He can do beyond sacrament. Hindi naman siya na-limit sa sacraments niya. He can do beyond that. Pero dahil nandito itong sacrament, ito yung i-promote natin. This is the ordinary signs or means for our salvation. Sa kaligtasan natin lahat. So bukas naman, i-share natin yung sacrament of reconciliation, yung grace na matanggap natin sa sacrament of confirmation. Nakumpirma na ba ka, sis? Nakumpirma na ka? Kaya usually yung magpakumpirma, kapag magpakasal na. Kung hindi magpakasal, hindi mo na ako magpakumpirma. Totoo, hindi. Yan ang na-tradisyon natin. Ikaw na, before marriage ka nagpakumpirma? Nawara. Ha? Bata pa. Pwede na rin ni Kaslo. Kung ano lang ni, interview na lang. Interview na lang ko ni sunod lang na. So, marot no? So, nindog tatanan. Atong ampuon, ang pag-ampo sa katanguhan. Karon atong idangop sa amahan sa kahayag